Walang simpleng sagot sa tanong kung alin ang mas madaling gawin ng tao, ang mali o ang tama. Pareho itong may kanya-kanyang antas ng paghihirap depende sa konteksto, sa individual, at sa sitwasyon. Ang paggawa ng mali ay maaring mas madali sa mga sumusunod na sitwasyon kapag may agarang kasiyahan. Ang mga aksyon na nagbibigay ng agarang kasiyahan, kahit na may negatibong kahihinatnan sa hinaharap, ay maaaring mas madaling piliin kaysa sa mga aksyon na nangangailangan ng pagtitiis at disiplina. Kapag may kakulangan ng kaalaman, ang kawalan ng kaalaman o pag-unawa sa mga kahihinatnan ng isang aksyon ay maaaring humantong sa paggawa ng mali. Kapag may presyon ng panahon o sitwasyon, ang mga sitwasyon na may mataas na presyon ay maaaring makapagpahina sa kakayahan ng isang tao na gumawa ng maayos na pagpapasya. Kapag may impluwensya ng iba, ang presyon mula sa mga kapwa, kaibigan, o pamilya ay maaaring makaimpluwensya sa isang tao na gumawa ng mali. Samantala, ang paggawa ng tama ay maaaring mas mahirap sa mga sumusunod na sitwasyon. Kapag nangangailangan ito ng pagsasakripisyo, ang paggawa ng tama ay maaaring mangailangan ng pagsasakripisyo ng personal na interes o kaginhawaan. Kapag may takot sa pagkabigo o paghatol, ang takot sa negatibong kahihinatnan ay maaaring makahadlang sa isang tao na gumawa ng tamang desisyon. Kapag nangangailangan ito ng lakas ng loob, ang paggawa ng tama ay maaaring mangailangan ng lakas ng loob na pumunta laban sa karamihan o sa mga taong may impluwensya. Kapag mahirap matukoy ang tama, sa ilang sitwasyon, maaaring mahirap matukoy kung ano ang tama at mali, lalo na kung mayroong nagkakasalungat na mga halaga o prinsipyo. Sa huli, ang pagiging madali o kahirapan ng paggawa ng tama o mali ay depende sa maraming salik. Ang mahalaga ay ang pagsusumikap na palakasin ang ating moralidad, mapaunlad ang ating kakayahang mag-isip ng kritikal, at matuto mula sa ating mga pagkakamali.